Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi natin. Another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano ba gamitin itong tinatawag nilang power meter o watt meter or plug-in digital watt meter. Ito po yung tawag sa kanya. Bali, iisa-isahin lang po natin to. Bali, bumili po ako nito para magamit po natin sa mga pagdi-DIY repair din natin. May mga pagkakataon kasi na kailangan natin kung ilang voltahe o ilang watts yung nakukonsumo ng mga sinasaksak natin. Pwede mo rin itong gamitin. Yung mga appliances mo sa bahay, pwede mo rin gamitin ito para malaman mo kung ilang watts ba yung nakukonsumo ng mga appliances mo. Malalaman mo rin dito kung ilang ampere. Pwede mo rin itong gamitin sa mga outlet kung para malaman mo kung ilang voltage ba yung lumalabas dun sa outlet mo at ilang hertz ang cycle ng kuryente sa bahay. Yan pwede mong pwede mong gamitin ito para doon. Kaya isa-isahin natin to. Bali itong watt meter na to, napaka-friendly use naman to. Bali madali lang siyang gamitin. Tapos meron siyang apat na button dito, itong mode, settings, up and down. Tapos dito mo na isasaksak yung pinaka-appliances mo. Tapos ito meron siyang ito yung isasaksak mo sa outlet mo. So may tatlo siyang saksakan, meron siyang neutral, live, tapos ito yung ground. Pagka ang outlet mo is dalawa lang yung saksakan, pwede kang gumamit ng adapter para magamit mo to. Kahit yung ganitong adapter lang. Marami naman to nabibili. Tapos, pero kung meron kang saksakan na ganito, yung merong tatlong saksakan na, pwede rin, magagamit mo na kaagad ito. Bali itong digital watt meter na to, is nakapaka-friendly use naman to. Kahit hindi mo siya saksak, makikita mo na yung features. Bali, pipindutin mo lang yung pinaka-mode. Yan. Bali, isa-isayin lang natin kung ano yung mga features nung nandito sa watt meter na to. Kagaya itong unang-una, ito yung tinatawag nilang total time. Yung total time, yan naman yung kung ilang oras mo ginamit or minuto mo ginamit yung isang appliances. Tapos, dito lalabas na yung pinaka-watts niya. Yung sinaksak mong appliances, makikita mo lang dyan kung ilang watts. Tapos itong cost niya. Tapos ito, dito sa pangalawa is yung kilowatt per hour. Yan yung makikita mo dito. Tapos yung day. Yan. Yung day, kung ilang araw mo gagamitin. Yan. Tapos sunod, itong KJCO2. Ang pagkakaalam ko sa KJCO2, ito yung kilogram carbon dioxide para sa mga generator. Tapos ito malalaman yung voltage, kung ilang volts, hertz, yan. Tapos yung ampere, kung ilang ampere, tapos power factor. Ito yung low, ito yung ito yung sa low. Ito naman yung starting power niya. Dito mo malalaman yan, starting power ng appliances na isasaksak mo. Kasunod nito yung high. Yan, yung pinakamataas naman niya, yung starting power niya na pinakamataas, makikita mo rin dito. Tapos, overload watts. Ito yung 3,680 watts. Yan yung overload niya. Yan lang yung kaya niya. Yung watt meter na to. Yan lang yung pag nag-exceed ka yan, either mag-trip na or hindi mo na magagamit ito. Yan lang yung kaya niya. Tapos, yung cost, may cost alarm. Yan, yung kanyang maximum. Yan yung kilowatt hour alarm niya. Yan din yung pinaka-maximum niya. Cost per kilowatt per hour. Ito yung cost kilowatt per hour. Pwede mo dito iset kung ilan yung sa mga service provider nyo, may kung ilang kilowatt per hour, kung magkano, pwede mong i-settings dito. Mamaya babalikan natin yan. Kung paano i-set yan, turo ko sa inyo. Tapos sunod, yun, babalik ulit doon sa pinakauna. Yan, bali pa ikot-ikot lang yan. Pwede mo na siyang makita kaagad dito kahit hindi mo na isaksak to sa outlet.
Yan yung pinaka-features niya, makikita mo na kaagad. Bali, ang gagawin natin is, gagamitin natin to, sasaksak natin sa outlet para malaman nyo kung paano gamitin, isa-isa. Pero bago natin gamitin tong wattmeter na to, bago natin isaksak sa outlet, babalikan lang muna natin yung kung paano mag-set doon sa cost dito sa bandang ito, yung cost kilowatt per hour, kung paano i-set to. Bali, ang gagawin mo, long press mo lang tong set. Yan, long press mo lang yan. Tapos yan, makikita mo, nagbi-blink yan. Ang gagawin mo, kung para mapalitan mo yung mga numbers niyan, ito, pinutin mo yung mode. Yan. Kunwari, ang kilowatt per hour nyo sa lugar nyo is, sample lang ito is, 10 pesos o 20 pesos. Yan. Pwede mo ilagay ang set na 20. Kung sample lang yun Tapos, kung gusto mo siyang ibalik, up and down lang yan. Pamakam na 1. Yan. Tapos, kunwari, sa next naman na number, pinutin mo lang yung mode. Yan. Tapos, up and down lang din yan. Kunyari, 1 peso ang singilan dun sa inyo, or 2 piso, 3 piso, mga ganyan, pwede mo set. Tapos, babalik mo lang yan. Yan. Ito ang gamit ng up and down. Up and down lang yan. Tapos, pinutin mo lang yung mode. Yan. Palipat-lipat lang yan. Hanggang sa maset mo na. Pag naset mo na yan, pinutin mo na lang ulit itong set. Yun. Para maset na siya. Para maset na. Yun lang yung features nun. Yung kung paano i-set up yung kilowatt per hour. Bali, tapos ito, meron po siya palang itong may maliit na ilaw dito. Pagka meron ka na kasing sinaksak dito na mga appliances, iilaw yan. Iilaw. At saka ito, may pang-reset din tayo ito. Pwedeng i-reset. Ito gamit dito. I-reset mo yan. Tapos yan. Tapos bali isasaksak na natin to. Magsasaksak tayo ng ilang gamit o para ma-testing natin kung paano ba gumagana yung power meter na to. Bali pagka pinindot mo na pala siya, tapos mga ilang seconds lang, doon namamatay na rin yan. Mamamatay ka agad siya pagka ilang seconds lang. Kaya kukuha lang ako ng ilang gamit para lang ma-testing natin kung paano gamitin, paano basahin, para makita nyo kung yung actual na kung paano gamitin itong power meter na to or watt meter o digital plug-in type. Yan. Para sa unang sample natin kung paano gamitin yung power meter na to o watt meter, gagamit lang muna ako ng cellphone. Tapos itong kanyang extension cord. Gumamit na ako ng ganitong klase ng extension cord, yung pwedeng isaksak yung 3-prong na to. Kasi tatlo yan eh. May line, neutral, tsaka ground. Yun yung tatlong dito. Tapos kung wala kayong ganitong saksakan, pwede naman gawin bumili ng ganito para magamit nyo. Parang ganyan, no? Pero ito na natin sasaksak. Meron naman tayong ganitong saksakan. Una-una, sasaksak natin itong power meter. Bali, pagkasaksak mo, ito na agad yung bubungad sa'yo. Yan. Tapos, kapag iikutin mo to, makikita mo na kaagad ito. Ibig sabihin yan na mayroon tayong 244 volts na lumalabas sa outlet. Tapos, meron tayong 60 Hz. Yan yung nare-reading niya. Kaya, pwede mo rin itong gamitin kapag gusto mo mag-check kung ilang voltahe yung lumalabas sa mga outlet mo at kung ilang hertz. Yan, pwede itong gamitin. Napaka-friendly use, napakadaling gamitin. Tapos, ampere. Wala pa. Ayan, wala pa siyang nababasa dahil wala pa naman siyang nakasaksak na appliances dito, load na nakasasak dito sa power meter. Kaya wala pa siyang mga reading. Pero susubukan natin itong saksak tong una-una, itong cellphone, charge natin para sa unang sample. Yan, nag-charge na siya. Bali, yan. Bali, kung mapapansin nyo, yung total time, yung running time niya, nag-run na siya, umaandar na yung time niya. Tapos, kumukonsumo yung cellphone na to, yung pag-charge na to, ng 5.9 watts.
Yan yung kanyang nakukonsumo. Titignan natin yung iba. Yung iba pwede natin makita. Yan. Kilowatt per hour, wala pa. Yan. Wala din. Wala pa. Ito. Yan yung nakukonsumo niyang amperahe. 0.0336 ampere ang nakukonsumo niya. Tapos power factor niya is 67.67. Tapos yung starting power niya, yan po yung starting power niya, yung low, 2.2 watts. Yan yung starting power niya ng low. Sa high naman, ang starting power niya is 8.2 watts yung high. Yan po yung starting power ng pag-charge natin ng cellphone. Tapos yung overload, cause alarm, maximum, kilowatt alarm, yan pinaka-maximum niya, cause kilowatt alarm, wala pa yan. Bali yan ang nakukonsumo ng pag-charge natin ng cellphone. Bali 5.9 watts. Yan. Bali papansin nyo kapag nagsaksak tayo ng load, iilaw to. Yung pinaka blue light na yan. May blue light yun eh. Makikita nyo. Blue light. Yan. Ibig sabihin may nakasaksak na load. Hanap pa tayo ng sample na iba. Para sa pangalawang sample. Tabi mo natin ito. Tapos ito. Ito meron akong dito eh. Clip pan. Ito clip pan to. Saksakan to ng clip pan. Nakasaksak pa eh. Pero sasaksak natin. Clip pan. Yan. Yan po yung clip pan natin. Yan. Pag clip pan, yan po naman yung nakukonsumo ng clip pan natin. 10.0 watts. Yan ang nakukonsumo ng paggamit natin ng clip pan. Tapos yung time niya running pa rin. Tapos lipat tayo. Yan. Ang nakukonsumo naman yung amperahe. Ang nakukonsumo naman yung amperahe is 0.066 ampere. Tapos ang power factor niya is 0.63 or 61. Yan ang naglalaro po sa 61, 62, 63 power factor niya. Yan. Tapos yung starting power niya sa low is 2.0 watts. Sa high naman, yun ang starting power niya 11.8 watts sa high. Yan po yung kanyang starting power. Yan, bali ang paggamit nito, paikot-ikot lang po to. Paikot-ikot lang. Yan. Kaya napaka-friendly use. Yan. Ibig sabihin, pag umiilaw, may load na nakasaksak. Hanap pa tayo ng iba. Saktan lang ito. Bali pagka pinatay mo pala yung load niya, babalik yan sa zero. Kasi wala namang load. Pero kapag lagyan mo ng load yan, aandar yan. Yan. Yan yung siya gumagana. Yung ating power meter o watt meter. Tanggalin mo natin to. Tapos kung gusto mo siyang i-reset yung oras, para bumalik sa 00 yung time, pipindutin mo tong down. Wala. Yan. Pag nag-blink siya, pindutin mo yung mode. Magbaback to 0 na siya. Pag-start ulit sa panibago. Yan. Ang hindi lang matatanggal dyan, ito. Yung kung ilang voltahe ang lumalabas sa outlet. Yun lang hindi matatanggal dyan. Pero the rest, yan. Tsaka yung mga overload watts niya, hindi matatanggal dyan. Yung cause alarm, yung mga maximum kilowatt hour alarm, hindi matatanggal. At testing pa tayo ng iba. Itong aking soldering iron. Saksak natin. Magkano na ako konsumo. Yan. Nag-running na yung time. Ito pa yung nakukonsumo niyang wattage. Itong soldering iron ko. Tingnan natin yung kanyang. Ito naman yung ampere. Ito naman yung amperahing nakukonsumo niya. 0.233 ampere. Tapos ang power factor niya is 1. Sa starting power niya ng low is nasa 56.2 watts. At saka sa starting power niya ng high is nasa 58.3 watts. Yan po yung makikita mo pagka
gumagamit ka ng power meter na to. Yan, paikot-ikot lang yan. Yan. So, patay na iba. Gawin natin itong power ko. Tapos itong electric fan. Ito. Saksakan to ng electric fan. Electric fan to eh. Sasaksak natin. Yung electric fan ko nandun sa baba eh. Pero electric fan to. Sasaksak natin. Iset mo natin yung oras. Mode. Yan. Mag-back to 0 ulit. Para sa electric fan naman. Sasaksak natin yung electric fan. Tapos, wala pa siyang watts kasi hindi pa siya naka-on. Number 1 natin. Number 1. Yan, electric fan yan. Naka number 1 siya. Yan. Yan ang nakukonsumo ng number 1 sa electric fan. Tingnan natin kung ilang ampere. Bali ang nakukonsumo niyang ampere is 0.218 ampere. Power factor is 99. Starting power niya is 29.4 sa starting power ng low. Sa high naman, starting power niya 61.9 watts ang high niya. Pabalik-balik lang yan. Subukan natin ilipat yung speed ng electric fan. Number 2. Yan, sa number 2 to. Number 2. Yan. Yan yung kanyang nakukonsumo sa number 2. Ito tayo sa yan, 0.221 ampere. Ang starting power niya sa low is 29.4. Ang high niya is 61.9 watts sa starting power niya. Yan. Tapos, yun lang kadali gamitin itong power meter na to or watt meter. Lagyan natin sa number 3. Nagbabago siya. Nagbabago yung kanyang watts kung ilan ang makukonsumo doon sa 1, 2, 3 na speed. Yan, nagbabago. Yan, nagbabago siya. Per ampere, power factor. Tapos, starting power niya sa low. Starting power niya sa high. Yan. Ngayon lang po kadaling gamitin to. Kaya napaka-friendly po na gamitin itong power meter na to. Dahil napaka-dali. Testing tayo ng iba na medyo mas mataas yung load. Mataas yung wattage. Tatayin natin mo ito. Subukan natin itong heater. Subukan natin itong heater. Yan. Heater. Back to 0 natin yung kanyang time. Back to 0 mode. Back to 0. Yan. Sasakot natin. Balinlagyan ko lang ng tubig to. 0.08 liters. Tapos yung kanyang inspector. Itong heater na to is 1 siya. 1,000 watts. Rated capacity is 1.5 ampere. Rated power input 1000 watts yung kanyang. Tapos meron siyang rated voltage na 230 volts at 60 Hz. Subukan natin saksak kung magkano yung kung ilang watts ang nakukonsumo nito. Subukan natin. Sasaksak ko. Yan. Ibig sabihin hindi pa kasi naka-on kaya wala pang nag-run na watts. Subukan natin on. Yan. Yan yung kanyang nakukonsumo na wattage. Nasa yan, po yung kanyang nakukonsumo wattage.
Tapos punta tayo dun sa kilowatt per hour niya, umaandar na rin. Mataas yung load. Tapos yung kanyang ampere, 4.66 ampere ang nakukonsumo nito. Tapos ang power factor niya is 1. Yan ang kanyang starting power. Is nasa 40 starting power niya sa 1, sa low is 41.3 watts. Sa high naman ang starting power niya nasa 1,109 watts yung high niya, yung starting power niya. Yan. So yan. Yan po yung nakukonsumo nung heater na to. Yan po yung kanya nakukonsumo na wattage. Yan, medyo mataas pag ito yung ginagamit mong pang init mo ng tubig. Yan ang makukonsumo niya. Yep, pag pinatay mo yan, bababa na rin yung kanyang magiging zero siya. Ibig sabihin walang load. Pagkapatay yung ilaw dito, wala nang load. Ibig sabihin wala siyang load. Ganyan lang kung paano gamitin itong power meter or watt meter na to. Kaya hanggang dito na lang aking video at sana'y nagustuhan nyo. At kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Kaway Narag Officials. See you sa next video.